pinaalalahanan ng PHIVOLCS sa mga residente sa Mindanao na mag-ingat sa nagpapatuloy pa ring aftershocks dahil sa tumamang malakas na lindol. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Nakapagtala na ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na aabot na sa 137 aftershocks matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa katubigan sakop ng Sarangani kaninang umaga. Ayon kay PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, 6 sa mga ito ang naramdaman at ang pinakamalakas na naitalang aftershock ay umabot sa magnitude 6.7. Patuloy rin na nakakapagtala ang PHIVOLCS ng mga tsunami waves sa ilang lugar sa Mindanao. The tsunami warning was issued because the earthquake nangyari po yan sa dagat. And based on our sea level stations, may 1.4 meter tsunami wave sa may Kiamba, Sarangani, 1 meter naman sa may Calamansig, Sultan Kudarat, 1 meter din sa Maasim, Sarangani at less than 1 meter sa may Mati, Davao Oriental and in Zamboanga City. Posibleng umabot pa ng ilang linggo o buwan ang mga aftershock na nararanasan matapos ang lindol. Ibinahagi naman ni Director Bacolcol kung kailan dapat lumikas matapos maglabas ang PHIVOLCS ng tsunami warning. Pinaka-importante po nating malaman or nating ma-remember is this. Kapag may official tsunami warning and you are in a coastal area, evacuate immediately. Huwag na po nating hintayin ang alon bago tayo umalis. Tsunami waves can arrive within minutes depending on the location. So once instructed po tayo to evacuate, we have to move to higher ground or farther inland as quickly as possible. And kapag may nakita tayong waves, kahit sa tingin natin maliit lamang, wag po kaagad tayong bumalik. Because yung subsequent waves can be larger. Again, always wait for official all clear from authorities galing sa tanggapan namin. Posible rin na magdulot ng dagdag na panganib ang lindol sa mga bulubunduking lugar ngayong pumasok na ang panahon ng tag-ulan. They can weaken slopes or even landslides, even if landslides do not happen immediately. So kapag sinundan ito ng heavy rainfall, yung likelihood ng landslides, rockfalls, and debris flows increases. So that's the reason why communities in mountainous and yung mga landslide-prone areas should remain vigilant, especially if they observe cracks in the ground kapag may mga trees na naglilin or unusual slope movement after the earthquake. Patuloy naman ang ginagawang koordinasyon ng Office of Civil Defense sa mga lokal na pamahalaan at ibang response agencies. May paalala muli ang PHIVOLCS sa publiko ngayon nagpapatuloy pa rin ng aftershocks. Sa ating mga kababayan sa Mindanao, we encourage everyone to remain, dapat kalmado lang sila, but same time vigilant. So if there is a strong aftershock, they do the duck cover and hold. Kapag may mga visible cracks sa mga buildings or structures, huwag muna pumasok. Kung hindi naman ito nasira during the main shock, baka mag-collapse ito during a strong aftershock. So, seek advice from your municipal or city engineering office. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.